Mga walang hiya talaga itong mga hinayupak na ito, mga kababayan. Kasi ano sabi niya? Democracy thrives when we engage in respectful debate, not when we silence our shame not when we silence or shame one another. Really? Respectful debate? Yung pangingidnap ni Lisa Tanas, respectful ba yan? Ang pagnanakaw, ang paghahayop nyo dyan sa Kongreso, ulit-ulitin na lang natin ang paggigipit nyo sa mga resource person, ang pagkukontempt nyo na walang dahilan, yan ba ang respectful? Pang-jejemon yan. Pang-evil yung mga walang iya kayo. Oh, ano pa sabi na? Let's return to time and policy ideas, not personal insults. Julul! Diba? Kung meron lang, mga kababayan, kung meron lang dapat tayong bitay, which is yan ang pinupush ni number 56 Attorney Vic Rodriguez, na maibalik ang bitay, mga palangga. Kulang pa ang 1 milyong bitay sa mga inayupak na ito sa lahat ng mga bangag na ninanakaw ang pera ng bayan. Sa bawat mura namin sa inyo, di ba? Kulang pa yung kabayaran na ginagawa ninyo sa Pilipino. Tapos ngayon, sita-sitahin ninyo, si Pangulong Duterte, minura kayong lahat, pero nagustuhan ng taong bayan yung kanyang mura dahil may sense yung pagmura. Hindi ka naman magmumura lang dahil trip-trip mo lang. Magmumura ka dahil kamura-mura naman talaga kayo, mga inayupa kayo. Kulang pa nga ang mura. Diba? Oh, ano nila? Ayaw na nga eh, di ba? Ayaw na. Di ba? Ano sabi ito ngayon pala eksaktong sinabi ni Tara-Tara. Sa pag-amin niya pong ito na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman. Kung meron man talagang kaalaman, dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa Pangulo, ito yung nagpapakita na siya ay isang makasarili. Boba! Sabi niya, tandaan po natin, ang paglingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang paglingkod sa bayan ay hindi isang adictus. Hindi isang singhot. Yan ang nababagay sa inyo. Hindi kami naglalaro. Tinutuligsan namin kayo, mga hinayupa kayo, yung bangag ng gobyerno niyan, di ba? Ang sabi pa niya, ang gobyerno ay bansa, hindi isang malaking playground. Julul! Ginagawang ang playground ni bangag ang Malacanang. Ginagawa niyo pang tsakan dyan eh. Di ba? Ginawa niyong lasingan, yung Malacanang, yung bayan, ginawa niyong gatasan. Yung bangag na sa ginawang gatasan, tsakan, adikan, kidnapan, ano pa? Yan ang promotor na amo mo. Tara-tara. Ngayon, asa pa kayo na i-share sa inyo ni Inday? O akala ko ba magagaling kayong mga inayupa kayo? Bakit gusto nyo ipa-share? Kitang-kita na hindi gumagana utak ninyo lahat. Dahil umaasa kayo sa what? Sa idea sa idea ni Vice President Inday? O, kailangan nyo siya ngayon? Ito yung 5 hudas na kung saan ay pinapasagot ng ombudsman, binibigyan sila ng 10 araw, di ba? Ito, kalabas na balita. So, ang ayon kay Day Sara, hindi susunod yung mga ano na yon, yung mga 5 hudas na yon kung walang approval ng bangag. Okay? Sabi nga ni Inday, yung tinatawag natin na rendition o yung pagkidnap o pagkuha sa isang citizen sa loob ng bayan niya at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong siya o ipakulong doon. Sabi ni Inday, hindi mangyayari yan kung walang approval ng presidente. So kaya naman ngayon, mga kababayan, well, hindi naman nabago yun. Hindi naman nabago yun, mga palangga, dahil lahat ng mga in-expose natin dito sa inyo, lahat ng ibinigay sa atin ng mga juting jahas ay talagang nangyari. Diba? Magsimula sa kidnapping, paggigipit sa atin lahat. So, nangyari lahat yun. Inisa-isa na tayo kasi nga gusto tayong gurgurin. So, ngayon, dahil sa pinakidnap nila Pangulong Duterte, nakita nyo naman kung paano magsinungaling doon sa Senate hearing, etong mga kampon ng mga bangag kung saan sila ang utak ng pandurukot kay Pangulong Duterte. Kaya ngayon, ay inutusan sila ng ombudsman, yung 5 hudas, para mag-submit ng kanilang sagot dito sa kriminal na gawain. At kakasuhan sila ng criminal at administrative ayon nga sa ombudsman. Ngayon, kitang-kita nyo naman kung paano illegal o kinidnap ang Pangulong Duterte. Diba? Hindi po siya inaresto lang na ganun-ganun na lang kundi ito ay pwersahan at ito ay kidnapping at sinabi nga ni Inday Sara na ito ay
pwedeng kasuhan ng impeachment talaga si Bangag dahil ito ay betrayal of public trust. Diba? So kitang-kita nyo naman, mga kababayan, kung sino ang Judas, kung sino ang mga 5 Judas. Kung saan pinadala nila, kinidnap nila ang Pangulong Duterte, nakipagsabuatan sila lahat. Nakita nyo naman kung sino-sino ang mga kasabwat, si Remulla, yung 2 magkapatid na Judas, si Bonjing, si John Vic, na harap-harapan na nagsasalita doon sa kanilang kampanya sa lugar nila na may migay daw ng bilyones na pera si Tambaluslos, pero ito ay pera ng bayan at sinasabi pa niya, pinagmamalaki pa na wala pa akong lagay dyan wala pa daw siyang lagay. So ibig sabihin, sanay na tumanggap ng bribe. Ang mga Remulla, itong yung crush ni Lisa Tanas, magtanggap o manghingi o pumubra ng pera galing sa gobyerno. Kaya dinig na dinig yun lumalabas mismo sa kanilang mga bunganga. Kaya dapat talaga itong mga malansang alyansa na ito, straight sa inodoro talaga ito. At nakikita naman natin, ang Pangulong Duterte kahit hindi nangangampanya sa Davao, ay napakataas ng agwat sa mga kalaban niyang mga Judas. Right? So ngayon, dahil pinapaliwanag itong 5 Judas na ito, si Marbil, si Torre, yung si Uling Torre na yan, at yung si Marbil na okay lang ang gumamit ang mga kapulisan ng pulburon o ng pinagbabawal na gamot, ay ambot sa inyo kung hindi pa kayo nagising. Kung ay pa kamukabugtaw, ewan ko na lang. Imagine nyo itong mga taong ito. Itong mga Judas na ito, si Remulla, harap-harapan, itong mga Remulla na umaamin na sila ay tumatanggap ng bribe. Yun nga, dinig na dinig nyo naman yun. Itong si Marbil, harap-harapan na sinasabi na okay lang magpulburon o gumamit na ipinagbabawal na gamot ang mga pulis kasi to extend hours. Kaya no wonder, ang dami pong aksidente, ang daming krimen, ang daming nagaganap, di ba? Na krimen sa ating bayan. Next, itong si special envoy nila na si Marcos Nakalilaw, nakitang-kita na nakaredy na ang kanyang pasaporte nung araw na kidnapin ang Pangulong Duterte. Dahil itong sila Kalilaw, pinakita ko na sa inyo kung anong ugnayan nila ni Lisa Tanas. Dahil si Marcos Jr. ay wala po yung balls. Pinibigyan lang ni Lisa Tanas siya ng mga pangsinghot. Kaya singhot to the max lang yan. Hindi yan ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Paulit-ulit kong sinabi sa inyo, hindi nagpapatakbo ng Pilipinas si Bangag. Siya ay nagbabasa lamang ng script. Nakita ninyo, imbes na puntahan yung mga namatay na biktima ng mga aksidente, nag-deliver ng kanyang script. Sabi nga na nag-comment, ChatGPT script, AI script. Ganito ang walang puso at saka hindi mo mararamdaman na siya ay nagdadalamhati sa puro script lang ang kanilang binabasa ni Bangag. Hindi mo maramdaman. Pero pagdating sa duran-duran, sa galing sa mga singhutan, sa mga party-party, bilyones na ginagastos o milyones. Di ba? Ano ngayon? Ano ang ginagawa ngayon nila? So, ngayon mga kababayan, ayon sa ombudsman ay pwede silang what? Ito yung kanilang naharap na kaso, yung 5 Judas, kasama siyempre si Satanas, si Bangag, arbitrary detention, usurpation of judicial functions, grave threats, graft, false testimony, grave misconduct, conduct of prejudicial to the best interest of the service, sabi ganon. At ito ay what? Binibigyan nga ng 10 days para sumagot itong mga Jotang Geneves na itong mga Judas na ito. So ngayon, tingnan natin kung gaano. 10 days sila, pinasasagot at iimbestigahan pa yan. Magkakaroon siya ng preliminary investigation dyan sa ombudsman para tignan, syempre, lahat ng ebidensya. Kitang-kita naman yon, mga kasinungalingan nila sa Senate at doon sa mga video na nilapastangan nila Pangulong Duterte, nilapastangan nila si Misanilet, si Kitty, yung bata na, although she's 21 years old na, mabilis mag-mature sa pakikipaglaban. Nakita mo, umaakyat na sa entablado, nakikita ko lang yan, hindi naman nakikialam ng politika yan. Diba? Ano lang yung bata niyan, pa-cute-cute and beauty-beauty lang. Well, si Siyang. Diba? Pero ngayon ay umaakyat na sa entablado, ikaw ba naman ang makaranas na kinidnap ang iyong ama? Na nakikita mo sa harap mo mismo, na pilit mong ina-assert o pinanindigan ang iyong karapatan bilang isang abogado, ang Pangulong Duterte at ang kanyang mga abogado, pero ano ang ginawa nila?
Pinilit na isinakay ang Pangulong Duterte sa eroplano dahil akala nila pag sinakay nila ang Pangulong Duterte, wala na silang problema. Pero the more na minahal ang Pangulong Duterte ng taong bayan at the more na agresibo ang ating Vice President sa pangangampanya sa black voting sa Duterte 10. So ngayon, after that preliminary investigation, mga palangga, wala pa, pag nag-submit sila ng kanilang mga counter explanation, after binibigyan sila ng 10 days, mga kababayan, ay pwede na silang what? Okay? Pwede na silang suspendehin. Kung ito ay may basihan. Katulad ginawa kay Wakwak. Diba? Right there and then, pwede magkaroon ng preventive suspension. Dahil kitang-kita naman mga kababayan, at pag for sure, kapag naisumitin na nila yung mga kasinungalingan nilang ebidensya, at mailatag din, mailatag din ng pamilyang Duterte, yung mga ebidensya. Well, actually, hindi mo na kailangang ilatag. Kitang-kita na kung paano nila kinidnap ang Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ni Vice President Inday Sara na hindi mangyayari ang kidnapping na yon kung hindi inaprobahan ng bangag. Pero ang nag-approve talaga dyan, si Satanas. Si Satanas, dahil yan ay may history na ng kidnapping sa Turkey, yung 2 minor de edad na bata. Diba? So, yun, takot-takot at patong-patong na kaso ang kaharapin ng mga ito. Pero ang punto de vista dito, mga kababayan, I hope yung ating mga magigiting dyan sa ombudsman ay hindi magpabayad o magpasindak dito sa mga bangag na ito. Dahil patuloy tayong what? Patuloy tayong sinisindak ng mga yawa na ito. Right? Sinisindak ang mga vloggers, halos po lahat kami. For your information, sa aming group chat, pinadalhan yung ibang mga vloggers, I don't know, sila na bahala magsabi kung bigay ng statement sa kanilang mga Facebook page. I think, si Manong J, may mga post. Si Roberto Tiglao, ayan, tignan mo, si Bobby Tiglao. So, lahat kami pinapadalhan ng mga subpoena at warrant of arrest. Ako, hindi lang po warrant of arrest ang ipinadala. Pinadala nila dyan sa peking address nila sa Pilipinas, fabricated address nila, pero may assassins pang pinadala sa akin dahil gusto akong gurgurin. Katulad ng sinabi ni Inday Sara, di ba, na gusto rin siyang gurgurin, hindi siya titigilan kung hindi siya nakukulong o hindi siya nagugurgur. Recently, sinabi ni Inday Sara yan. Ngayon, mga kababayan, punong-puno, yes, Odette, punong-puno ang mga tao sa Philippine Arena, kaya nga. Yeah, nakita ko nga mga palangga. So ngayon, paulit-ulit na sinasabi ni Inday Sara na kapag ang ulo, 'di ba? Ang ulo, sino yung ulo? Dali okay? Kapag ang ulo, si Bangag, ay addictus, sunod-sunod na lahat yan. Sunod-sunod na lahat ang mga pangyayari. So recently, itong mga hunghang dyan sa Huwad Committee na yan, di ba? Kino-question yung, like yung Adjong, yung Ortega, kino-question daw yung pagsasalita ni Vice President sa kanilang mga campaign sortie. Bakit daw hindi pag-usapan ni Inday ang China? Natawa nga si Inday Sara, bakit naman niya pag-uusapan ng China? Nangangampanya siya kung di ba naman gunggong itong mga ito? Kung di ba naman wala sa ayos, wala sa utak, walang katinuan itong mga inayupak na to? Utusan ba nila si Vice President Sara na na dapat daw ay, tawag dito? Dapat daw ay pag-usapan yung China? Kaya nga sabi ni Inday, tinanong siya kung nagdodroga ba si Bangag. Sabi niya, well, mag-assume na lang tayo na totoo. Kasi nga ayaw magpa-pulburon test. At kapag ang ulo, lulong sa ipinagbabawal na gamot, dahil authenticated naman yan si Bangag, lahat ng kamay at paa, sabi nga ni Inday Sara, ay nagpupulburo na rin. Itang-kita nyo nga, di ba, pinapayagan na ang mga pulis, ano ang sabi ni Marbil uli? Na hindi lahat ng nagpupulburon ay nag-a-addict, kundi kailangan lamang daw ng pangdagdag amats para magising ka habang ikaw ay nag-duty. Imagine nyo.
tas nandiyan pa sila. May nag-message sa akin na nasa industriya, okay? Hindi na natin siya papangalanan. Okay, matagal na siya nagme-message sa akin. Sinend niya sa akin yung picture, yung video dyan sa Boljacan na kung saan hinold up yung Izakaya restaurant sa May Makati. Halos niya ayaw i-highlight yan. Although nabalita na ng media, that was Sunday, 2 days ago, nagkaroon ng panunutok ng baril ng pang-hold up doon sa loob ng restaurant sa dalawang foreigner. Kinuha yung mga cellphone. Puntahan niyo po sa Boljacan channel natin. Kinuha yung mga cellphone, mga kababayan, right? Ngayon, pagkuha ng cellphone, kinuha yung mga wallet, syempre. Okay? Ngayon pa lang tinutukan. Meron doon nakuhaan ng 25,000 pesos na pera. Bakit malakas ang loob ng mga magnanakaw na ito? Sabi ng friend ko, okay, ng ating puting ahas, sabi niya, grabe, nakakatakot na. Hindi na kami lumalabas ng bahay kasi hindi mo alam, sa restaurant, nandoon ka, kumakain ka, hindi mo alam, tututukan ka, which is true. Tapos sa palabasin ng mga bangag, bumaba daw yung crime rate sa Pilipinas. Tuhan si Vice President Sara ng mga bangag, ng tagapagsalita nilang tara-tara, na sabi nga ni Inday, garbage in, garbage out. Diba? Na sila ay ang tunay na nagpapakalat ng fake news ay itong itong bangag administration. Ano sabi ng tagapagsalita ng bangag? Okay? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niyang alamin, well, yung tungkol nga ito sa pagkasangkot ni Lisa Tanas, dito sa pangyayaring natsugi yung kanilang kaibigan. Very basic lang. Common sense. Kung kaibigan mo, ulit-ulitin natin na nagurgur, ni wala kang pakikiramay, ni wala kang statement patungkol sa iyong kaibigan. Bakit wala kang statement? Kasi may iniiwasan ka. Ayaw mo ipaalam sa buong mundo. Mga palaga, ayaw nila ipagbalan sa buong Pilipinas na mayroon silang kasama na namatay and allegedly suspected pulboronic o namatay sa pulboron. Diba? Yun ang sinasabi sa report. Now, mga kababayan, tama ang sabi ni Spokes Harry Roque. Dapat magpaliwanag si Lisa Tanas. Bakit siya kasama doon sa mga gumagamit ng pulburon? Ang sabi ko nga sa inyo, saan kaya galing ang pulburon? Pero alam nyo, hindi na. Spokes, mali ka dun, Spokes. Ang gumi-gumi ka na naman dyan. Bakit mali si Spokes dito? Nakalimutan ni Spokes Harry na si Cathy Binag mismo ay isang whistleblower, eyewitness, na sinasabi niya na inabutan siya ni Lisa Tanas ng pulburon. Diba? Sinabi mismo ni Cathy yan na siya ay inabutan ng pulburon ni Lisa Tanas. Ngayon sasabihin nila, what? Galit na galit sila sa atin. Ang mga vloggers, tinatakot nila, gusto po kaming patahimikin, kaya huwag kayong matakot. Lahat kami na mga vloggers na nagsasalita dito, kahit mga OFW, gusto tayong sindakin. Porque pinadalan ko ng supina, huwag po kayo matakot dyan. Mag-email lang kayo dyan, pag may mga OFW na nakabakasyon kayo dyan, pinag-initan kayo, pero lang kayo ng supina, maaari namin kayong matulungan. Ayan lang ang email natin dyan, Maharlika Network at Proton Mail, mga palangga. So yan ang abangan, mag-email lang kayo kung anong maitutulong natin. Huwag po kayo magpasindak. Hindi porket pinadala ka ng supina, ay makukulong na kayo. Nalabanan natin itong mga buhakan ng inang to. Katulad ng ginagawa dito kay Vice President Sara. Tapos ang sinasabi ng mga walang hiya, itong si Adyong, shame campaign daw yung ginagawa ni Inday. 'Di ba? At ang sinasabi dapat daw, ano sinasabi ng walang hiya? Basahin natin 'to. Ang sabi ng walang hiya, the Filipino deserves leaders who inspire by example, not those who intimidate with threats or vulgarity. Hindi ba kitang-kita nyo, mga kababayan, kung paano nila ini-intimidate ang mga vloggers dyan sa Kongreso? Paano nila ini-intimidate? Ano sinasabi mo, Adyong? Diba? Ano sinasabi ng mga bataan ng bangag na ito, mga palangga? Inspire? Nakaka-inspire ba yung ginawa ng bangag administration ng pag-kidnap kay Pangulong Duterte? Nakaka-inspire ba ang ginagawa yung mga pubuhakan ng inang ninyo? Na panggigipit sa mga resource person? Yung pinakulong nyo si Colonel Grijaldo, andyan pa rin hanggang ngayon? Kinulong nyo mga hayop kayo dahil nanindigan sa tama? Ano pa sabi? The public square should be a platform for ideas, not a battleground for insults. Julul! Kayo ang nagpapakalat
Kayo ang pasimuno ng kidnapping, pagnanakaw, ang gobyernong bangag, kayo ang nag-i-intimidate. Platform of ideas. Yes, we are doing it, pero ini-intimidate nyo kami, tinatakot nyo kaming mga hayop kayo, mga vloggers dyan sa Pilipinas. Kaya nga si Ka Eric nandito sa Amerika, si Doc Lorena sa Japan, dahil gusto nyong ikulong mga putang baka ng Genemis kayong mga inayupa kayo. Ngayon, papagbintangan nyo na kami nag-iinsulto. Ang ginawa nyo kay Percy Lapid, ang bangag na, during the bangag administration, namatay si Percy Lapid. Ang ginagawa nyo pagtatanim ng kaso sa amin, nagfabricate ng paninindak nyo, mga hinayupa kayo, may araw din kayo, magbabayad kayo sa karma. Mga walang hiya kayo. Oh, ano sabi nyo? This is not the leadership our people deserve. O, kausapin mo yung sarili mo. Kayo dyan sa WAD committee. Strong leadership does not require bad language. Kasi kayo santo-santuhan. Kuno abi, santo-santuhan kayo, mga hinayupa kayo. Tapos kami dito na minumura kayo, mga jutang Genemis kayo. Kami yung masama. Pero kayo ang mga nagnanakaw, kayo ang nanggigipit. Saan nyo gusto, mga kababayan? Yung minumura natin sila ng malutong, ng jutang Genena? O isumpa natin sila? O gusto nyo yung kunyari nilang leadership? Ang tampon ng mga bangag na pinangakuan kayo 20 pesos per kilo na bigas. Ha? Nabukbukin dyan sa Bisaya, din pinatigil dahil election violation. Hindi ganyan. Sabi ganyan Day Sara, by the way, alam niya kung paano pababayin yung bigas pero hindi niya ituturo kay bangag. Diba? Tapos ang sabi naman ng mga bangag, segue ko lang, okay? True doon kay Clarissa Taratara, selfish daw si Inday kasi bakit daw hindi ituro yung ideas na gano'n. So, di ba naman mga tanga? Ino-okray lang kayo nun. Imagine nyo kung gaano katanga to mga kababayan. Sabi ni Inday, alam niya kung paano pababain ng yung presyo ng bigas pero hindi niya sasabihin, di ba? Naka-smile pa nga. Tapos sabi lang pala kanya, namang siya nga, selfish na bakit daw hindi siya sabihin ni Inday, bobo pala kayo, nasa inyo yung budget, pati hindi gamitin yung utak nyo. Bakit kayo aasa kay Inday? Diba? Nasa inyo lahat ang pera. Bakit hindi nyo pag-aralan kung paano nyo pababain ang presyo ng bigas? Paano ang pinagkakabala nyo ang manggipit sa amin, ng mga vloggers, ang magpal ng mga kaso, ang magnakaw ng pera ng bayan, diba? Pero hindi kayo mananalo sa lahat ng kapjotahan ninyo. Mga inayupa kayo. Oh. Yun ang sabi ni Adjong. Diba? Yung leadership, ang deserve nyo daw. Mga kababayan, i-deserve nyo daw yung good leadership. Anong gusto nyo leadership? Kabangagan? O Duterte leadership na nakita ninyo na noon takot ang mga kawatan sa airport. Pagpasok mo pa lang, walang panimbala na, walang laglagbala, walang nagbubukas ng mga, may mga konti-konti rin, malalakas ang loob magnakaw during that time, di ba? Pero mas marami ang takot. Ano gusto nyo? Mga walang hiya talaga itong mga hinayupak na ito, mga kababayan. Tapos ano sabi niya? Democracy thrives when we engage in respectful debate, not when we silence our shame not when we silence or shame one another. Really? Respectful debate? Yung pangingidnap ni Lisa Tanas, respectful ba yan? Ang pagnanakaw, ang paghahayop nyo dyan sa Kongreso, ulit-ulitin na lang natin ang paggigipit nyo sa mga resource person, ang pagkukontent nyo na walang dahilan, yan ba ang respectful? Pang-gemon yan. Pang-evil yung mga walang iya kayo. Ano pa sabi na? Let's return to time and policy ideas, not personal insults. Julul! Diba? Kung meron lang, mga kababayan, kung meron lang dapat tayong bitay, which is yan ang pinupush ni number 56 Attorney Vic Rodriguez, na maibalik ang bitay, mga palangga. Kulang pa ang 1 milyong bitay sa mga inayupak na ito sa lahat ng mga bangag na ninanakaw ang pera ng bayan. Sa bawat mura namin sa inyo, di ba? Kulang pa yung kabayaran na ginagawa ninyo sa Pilipino. Tapos ngayon, sita-sitahin ninyo, si Pangulong Duterte, minura kayong lahat, pero nagustuhan ng taong bayan yung kanyang mura dahil may sense yung pagmura. Hindi ka naman magmumura lang dahil trip-trip mo lang. Magmumura ka dahil kamura-mura naman talaga kayo, mga inayupa kayo. Kulang pa nga ang mura. Ba? Ano nila? Yun na nga di ba?
Ayaw na, di ba? Nasabi ito ngayon pala eksaktong sinabi ni Tara-Tara. Sa pag-amin niya pong ito na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman. Kung meron man talagang kaalaman, dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa Pangulo, ito yung nagpapakita na siya ay isang makasarili. Boba! Sabi niya, tandaan po natin, ang paglingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang paglingkod sa bayan ay hindi isang adiktus, hindi isang singhot. Yan ang nababagay sa inyo. Hindi kami naglalaro. Tinutuligsan namin kayo, mga hinayupa kayo, yung bangag na gobyernong yan, di ba? Ang sabi pa niya, ang gobyerno ay bansa, hindi isang malaking playground. Julul! Ginagawa ang playground ni bangag ang Malacanang. Ginagawa niyo bang tsakan dyan eh. Di ba? Ginawa niyong lasingan, yung Malacanang, yung bayan, ginawa niyong gatasan. Yung bangag na siya ginawang gatasan, tsakan, adikan, kidnapan, ano pa? Yan ang promotor na amo mo, Tara-Tara. Ngayon, asa pa kayo na i-share sa inyo ni Inday? O akala ko ba magagaling kayo, mga inayupa kayo? Bakit gusto nyo ipa-share? Kitang-kita na hindi gumagana utak ninyo lahat. Dan umaasa kayo sa what? Sa idea sa idea ni Vice President Inday? O, kailangan nyo siya ngayon?